with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in his love. I've told you this so that my joy may be in you and your joy might be complete. This is my commandment: love one another as I love you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command you. I no longer call you slaves, because a slave does not know what his master is doing. I've called you friends because I've told you everything I have heard from my Father. It was not you who chose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit that will remain, so that whatever you ask the Father in my name, he may give you. This I command you: love one another." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Be seated for the homily. We remember our mothers today in a very special way as we celebrate the Mother's Day. Ano ang pagka-Iloy? You know better, mga Iloy. Pero ginatudlo sang simbahan sa aton nga ang genius sang mga babayi, womanhood, ara sa motherhood. It could be physical, biological, or spiritual. But what is motherhood? Motherhood, in its essence, is an incubator of goodness. Butambalon siya ang nagapatubo sang goodness sa tao. That's why my mother, kay i-incubate siya physically ang bata, sa taguang ka niya, kag kung may ma-deliver na ang bata, kung healthy, ti hapos ubraya, kung hindi healthy, dugang ubraya. Pero dapat sa guro niya ang kabuhi. That's why ang mother ginatawag incubators of three things: love, life, and goodness. Hindi lang incubator, multiplier. That's why ang body sang babayi, ang iya psychology, ang iya being, gin-create sang Dios para mag-multiply sang ginahatag sa iya. Kung hatagan mo ang babayi sang seed, tagaan niya ka sang garden, i-multiply niya, panamion niya. Kung tagaan mo siya sang groceries, himuan niya ka sang banquet. Kung tagaan mo siya sang balay, mga lalaki, mga bana, himuon sang babae nga home. Kaya ang babae amo nagahimo sa house nga home. On the other hand, kung tagaan mo siya sang malain, dublihon niya, triplihon niya. That's why mga lalaki, andam ka mo sa babae. Kung tagaan mo sila sang malain, dublehon sang babae ang kalain. Ka-incubator siya, multiplier. That's why kung tagaan mo siya sang one word, nga malain, balusan niya ka sang one sentence. Kung tagaan mo siya sang malain nga sentence, tagaan niya ka sang isa ka paragraph.
Doblehon niya. That's why andaman ang mga babae. Tatapon ang babae, respetohon ang babae, ihatag sa ilang mga maayo. Kay kung hatagan mo sang maayo, diblehon sang imo asawa na. Pero kung ginunahan mo imo asawa, himo malain, andam ka. Kay doblehon yaman pabalik sa imo. Kay amo na ang nature nga ginhatag sang Dios sa babae. Kung mga lalaki lang initanan, hindi na ni magmuad, hindi mag-multiply ang goodness, ma-multiply ang gera. Basta lalaki tanan ga-multiply ang alpha male gera. Di kung puro lalaki tanan, wala sang feminine energy. That's why ginbalansi sang Dios nga sa pag-raise sang children, rear up sang children, may masculine figure which is fortitude, control, reason, primarily. Wala ko gahambal ang babae, wala sina. Pero ginatagan man sang babae nga may love, may life, relationship, peace, feminine energy. So ginadumdum naton ginikanan, labi na gid ang aton iloy. Kung wala siya, wala kita. We pray for them. Balik kita sa Ebanghelyo. Nabutang diri ang paghigugma among pinaka-importante nga virtues, pinaka-importante among the virtues. In fact, ang paghigugma, love, is the highest ethics o principle sa kabuhi. Higher even than life. O ano ang imo pinaka-highest ethics? Anong naga-dictate sang imo right and wrong? Ano ang naga-lead sa imo kabuhi? Siling sang iban money. O ti money ang imo pinakataas nga ethics. That's why ginalagas mo ang money, ginadamgo mo ang money, ginatanan money. Tapos willing ka magbutig para sa money. Basta money ang imong number one ethics, amno na ang matabo sa imo. Ang iban, relationship ang number one principle nila sa kabuhi. Okay, so tanan-tanan, basta pamilya lang. Okay, nami ang pamilya, ang malain familism. Okay gid ang family, ang malain familism. Nga imo lang pamilya dumdumon mo, hindi na to yaban nga pamilya na. Ti kung number one mo yung familism, ti hindi na mayo nga value. Sunod, ang iban beauty. Beauty ang number one ethics nila. Gastuhan nila, tanan. Basta mapuasa sila, bahala da mag-control sang pagkaon. Basta beauty is the number one value. May iban nga ang number one value nila life. And willing sila magpatay sa iban, kaya ti ang iya life importante. Pero sa Katoliko Kristiyano, gin-change na ni Christ. Ang number one iyaya nga law is love. Even at the expense of your life. Ihalad mong imo kabuhi sa imo mga abyan, hambal ni Jesus. That's why kung hindi ma-develop ang tao sa love, naga-distort ang priority sa kabuhi. Ang iban sa aton money, ang iban sa ila relationship, ang iban sa ila life, ang iban sa ila family. That's why may Katoliko nga simbahan, kay gina-unite kita, ang number one ethics nato niya, number one, kaya may number two. Does not mean number one against other. Kundi number one siya, priority siya. Pero, sa idalom niya, aning life, money, relationship, wala nga ginaseparar, kundi gina-prioritize. Love. Ti kung tanawon naton, ang aton nga pagkakatoliko is all about love. It's
school of love. Nga kung sa bagay, kung wala ka nag-grow sa love, hindi ka tuod nga Katoliko. Amugin na engage, love. Kung Katoliko ka, pero ang imo number one value, magbalos. Kag gina-advise mo sa iban, magbalos. Hindi ka Katoliko sa tuod. Pagano ikaw. Katoliko ka lang sa ngalan. That's why ang essence gidya sang pagkakatoliko is love. That's why si Christ naghambal, love one another. Ano kinalain mo sa hindi Katoliko? Sa hindi Kristiyano? Of course, ang nagahimo sa aton Katoliko, baptism. Initially. Pero ang puwersa nga naga-form sa aton bilang Katoliko is love. That's why ginabasihan, ti Father, paano mag-love? 10 Commandments. Ang pinaka-konkreto nga expression sang love, amo ang obedience mo, kag-obedience mo sa 10 Commandments. Reviewhon nato ng 10 Commandments. Diri kita, permit balikan tagid ini. Kaya sa galibog ulo, tas ang sa anuan lang love. Pero sa tuod ang love, ara sa 10 Commandments. So, hindi siya feeling lang. Kundi doing. Willing siya, willing, not feeling. Siling ni Jesus, ang nagahigugma sa akon, nagapalangga sa akon? No. Ang nagahigugma sa akon, may balatyagon sa akon? No. Siling niya, ang nagahigugma sa akon, nagatuman sang akon sugo. That's why ang bata, mabalaan mo nga ginahigugma ka, kung gatuman siya sa imo. Pero kung ginapadalaan niya lang ka kwarta, pero way siya gatuman sa imo, di na matudtod nga paghigugma. Kaya pwede man kuya kapadala sa akong parents nga wala mo ko amor sa iya. Pero ang tutud nga paghigugma, dira sa pagtuman. So, kumusta na ang inyong paghigugma sa Dios kag sa isig katawo? Una gid nga mapakita ang paghigugma, nabutang diri, may lista ako, fidelity and loyalty to God. Ako lang ang Dios. Wala na kasang iban nga simbahon. Diba si may ginasimba pakita nga iban? Kulang aton pagigugma sa matudtuod nga Dios. The first commandment. Mapakita mo nga ginahigugma mo ang Dios kung siya lang ang imo simbahon. Ang tawo nga nagasimba sa iban nga Dios, butigon. Sa pagsiling nga ginahigugma ang Dios. Of course, ang aton pagsimba kag fidelity makita naton sa personal prayer kag sa aton community prayer. That's why kada Domingo ang tawo nga nagatinguha, ginahungod niya, ginatuyo niya nga magsimba kung Domingo, ginabutang niya sa schedule niya bisan ano kabudlay kag gina-prioritize niya. Ako lang ang simbahon niyo, hambal sang Dios. Nagapakita sang dako nga paghigugma sa Dios. Sa bagay, I dare to say, kung wala man lang rason kag hindi siya magsimba, kag magsiling siya higugma siya sa Dios, butigon, hambal ni Juan. Sunod, mapakita ang paghigugma sa Dios, kag reminder lang ini, pagi sa pagrespeto sa iya ngalan kag presensya. Pagrespeto sa iya ngalan. Subong ginablaspheme ang ngalan sang Dios. Hindi lang ngalan, itsura sang Dios. Si Jesus Christ, ginablaspheme. Kag mga Katoliko nagahipos lang. Pero kung ang iban nga reliyon, i-blaspheme ang ginakilala nga Dios, nagarally sila, nagabato sila. Pero ang mga Katoliko nga mga artist, Katoliko nga mga musicians, Katoliko nga mga actors, Katoliko, naga-blaspheme ara sa
Facebook, ginahikayan, kung ano da, pero Katoliko. Kamagasiling siya, nagahigugma ako sa Dios. Pero wala siya nagarespeto sa ngalan kag presensya sa Dios. Kulang ang iyang paghigugma sa Dios. Katoliko nga magsulod sa simbahan, hindi makakilala sang presensya sa Dios. Kung magsulod siya sa simbahan, ang makita niya art, ang makita niya painting, ang makita niya decorations, hindi siya makatranscend kag makita kag maeksperiensyahan ang presensya sa Dios. Kulang ang iya paghigugma sa Dios. Siguro paghigugma sa building itself, katahom, mapapicture kita. Pero wala nagakilala nga ara si Kristo sa tabernakulo, kay ang focus, photos, kag hindi ang worship. Okay man magpa-photo, ha? Bunyag, kasal, may souvenir kita. Pero kung magsulod ka sa simbahan, nga wala ka ni bisan gamay nga aksyon sang worship and veneration, kulang ang imo pagkilala sa Dios kag pagrespeto sa iya presensya kag sa iya ngalan. Kung nagamisa ka, naga-cellphone ka, ang focus mo, cellphone mo, hindi ang Dios. Unless emergency. Pero kung ang imo habit, ang imo manner, wala naga-focus, isa ka oras sa misa, sa tudtuod, kulang ang imo paghigugma sa Dios. Kung in love ka, hindi bala tanan nga focus ara sa imo beloved. Kung wala ka gana, wala ka. Lain-lain imo focus. That's why i-develop naton ang inang paghigugma. Kag makita mo na sa kabataan, kung may dako sila nga paghigugma sa Dios, lain ang ila experience ang presence ang Dios, ilabi na gid sa sulod sang simbahan. Ikaw yaga cellphone, iba niya nagahapa na dumaluhod na, do galuluhod na to kay may presensya sang Dios. Dumaano na sila sang respeto sa presensya sang Dios. Pero ang isa ka Katoliko, wala iya, baliwala. Siling ni Kristo, kung hindi mo ako pagkilalahon diri sa duta, hindi ta kapagkilalahon dito sa pihak na kinabuhi. Gusto mo kilalahon sa pihak? Kilalaha ako diri. Paano ta ka makilala dito nga wala ka man nakakilala sa akon din? Kag very harsh word ni Jesus. That's why parte sa aton pagigugma sa Dios, among pagrespeto sa iyang ngalan, kag pagrespeto sa real presence ni Christ. Sunod nga pagrespeto, nga pagigugma sa Dios, pagrespeto sang iya adlaw nga Domingo, pagsimba, pagpakabalaan. Amuna kung paano kita nagahigugma sa Dios. Sunod nga pagigugma sa Dios, pagrespeto sa aton ginikanan, kay ang aton ginikanan representante sang Dios. Makapili ka sang imo friends, pero hindi ka makapili sang imo ginikanan, kay ang Dios ang nagpili sang ginikanan mo para sa imo. Sunod, pagigugma sa isig katawo, ara sa 10 Commandments. Paano ko may gugma isig katawo ko? Ari, anom. Amo gina, sunda lang na may gugma mo isig katawo. Una, respetohon mo ang iya kabuhi. Hindi mo pagpatyon o hindi mo paggubon ang iya palangabuhian. Thou shall not kill. Kung wala mo man siya patay, pero ginutod mo to, kagin damage mo ang iya employment, kaangay lang nga ginpatay mo siya, kagang iya pamilya. Hindi paghingabuta, na wala sing rason. Amo ina magigugma sa isig katawo. At kay kontrapartido, hindi na pagigugma kung partido ang imo base. Pagigugmaya, regardless ang race o kanoda, agi, tumboy, manggaranon, imol. Kanami in isang relihiyon ta ka-inclusive. So wala siya sang gina-discriminate ang commandments nga ni. Kita lang naga-fall short, of course, sa sinang commandments. Kaya may mga upbringing kita, may mga trauma kita, kung ano, bulngon kita sa Diyos pata, tudluan kita. Sunod, ang
iya lawas. Respetohon mo ang lawas sang imo isig katao. Di kadamo gid naga-fail sini. Tungod sang sitwasyon ta. Pangayuan ta pasensya ini. Sunod, mahigugma mo ang isig katao paagi sa pagrespeto sang iya propiedad. Hindi mo pagtawaton ang iya propiedad, balik mo ang hindi imo. Ang iya respetohon mo gid. Di ka mag-exploit, hindi ka mag-manipulate, di ka magdaya, di ka mangawat. Sunod, ang iya name or good reputation. Hindi ka maghimo sang mga istorya nga hindi matuod. O kung matuod mga istorya, hindi mo pagpasa sa iban nga wala kinamatarong nga makabalo sina. Tituod man ang ginahambal ko, tuod man gani, pero ginpasahan mo, hindi ka handle sang truth. Hindi ka balo confidentiality, sang truth. Liable ka man sina. Kaya ginpalakta mo ang kalayo. Patyain na, lagsato tanan ka, naglalapta na to. Naguba ang reputasyon illegitimately sang imo isig katao. So dira mahigugma mo imo isig katao. Sunod, ang iya pamilya. Pamilya ya gin-divide sa duha. Iya asawa kag iya pagkabutang. 9th commandment and 10th commandment. Ako lang ang Dios, wala na sang iban. Respetohon mo ang persona sang Dios kag mangin loyal sa iya. Hindi mo paggamiton ng ngalan sang Ginoo sing way kapuslanan. Respetohon mo yang ngalan kag ang presensya nga nagaupod sa ngalan. Pakabalaan ang adlaw sang Ginoo. Tagai sa sang adlaw proper para sa iya to worship as a community. Tahura imo amay kag iloy bilang representante sang Dios. Hindi ka magpatay, kabuhi sa imo isa. Hindi ka mangin lalaki, mangin babae. Lawas ang imo isig katao. Hindi ka magbutig. Dignidad sa imo isig katao. Hindi ka mangawat, propiedad sa imo isig katao. Hindi ka magkaibog sa asawa kag sa manggad sa imo isig katao. Iya pamilya. Sunda lang inang pulo. Mapakita mong paghigugmas o sa isig katao. Pulo lang ang ginapangayo sa Diyos. Kag mangin matuod ining commandment. So hindi na kinanglan magpadamo pa. Sunda ina. Kay makasiling ka, Lord, naghigugma ako sa imo kag sa akon isig katao. Love one another. Parents, property, body, name of our neighbors, and then family of our neighbors. Ti Father, simple malang gali ang 10 commandments. Oo, simple lang. Di na kinanglan pa nga. Maghatag ka 1,000,000 sa imo isig katao. Patindugan mo siya sang taytay imo isig katao. Ano mo ni? No. Inaya mga commentaries na sa 10 commandments. Pero ang essensya dira. Himuay mo duty bilang Katoliko. Kakun mahimo mo na dugangi out of love. Amen. We bless our mothers, living and dead. We thank God for them. They are the incubators of life and the multipliers of beauty and goodness and love. We pray. Lord, hear our prayer. Ever-living God, help us to celebrate our joy in the resurrection of the Lord and to express in our lives the love we celebrate. Grant this through Christ our Lord. Amen.